Good afternoon, campus! Good afternoon. Welcome sa ating 7R Challenger. Handa na ba kayo magpuri sa Aspak ng Diyos? Bigyan natin ang ating puso sa pag-awit at pagkanta ng mga praise and worship song. Are you ready to praise and worship the Lord? Tayo po lahat tayo sa tayo, tayo po pawit para sa Panginoon. Are you ready? Let's go! 1, 2, 3, let's go!
prize.
This is the time to surrender. Let's surrender our lives to God. This will be my prayer to you.
you, O God. We exalt your name. We lift your name on high, O God. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Matigas ang aming puso na hindi sumuko sa iyo, Panginoon, at hindi pagkagat ang aming buhay. Patawarin niyo po kami. Ngayong gabi nito, Panginoon, pasahin niyo po yung mga puso namin, Panginoon. Naway, maglingkod. Walang mata, mas mataas. Walang maglingkod. Hindi ang maglingkod ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ito na ipinubay niyo lahat para sa amin, Panginoon. Salamat sa mga buhay na isinuko, Panginoon. Mga nakaraang gabi, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila, Panginoon. Ipapagaling sa iyong misteryo. Panginoon, tumawag ka, Panginoon, ngayong gabi ng mga kaluluwa, Panginoon. Nasusubok at ibibigay ang buong buhay sa iyo, Panginoon. May mga talento sa musika, may mga malalakas na pangangatawan, may mga talent sa pag-awit, Panginoon, na gusto po sila ng gabi, may mga kagalingan sa pagtuturo, sa pag-preach, sa pag-share ng gospel, Panginoon, na magsubo nila ang buhay nila sa iyo, Panginoon. May mga talento, maliit man na malaki, Panginoon. Pero sa amin, ang bata pa na mahusay at magaling pagtuto, Panginoon. Naway tawagin niyo siya, Panginoon, upang mga magtanda na gumagawa sa subtitle, Panginoon, makasama namin dito sa praise and worship. At kami mga bata ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil kami dito, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ngayong gabi, tawagan mo kami lahat, Panginoon, kung posible, kami lahat, Panginoon, ay maglingkod sa iyo. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Natili po tayo ng tayo at nagkakapot tayo sa ating scripture. Basahin po natin ang ating memory verse, Matthew 24, verse 42 up to 51. Hindi po tayo magbabasa ng salita. Una po, verse 42 up to 51, puro babae. Susunod na 2 beses po lang ito babasahin. Susunod na din po, mga lalaki naman, tapos ako ulit sabay-sabay po. Amen? Amen. Mauna po ang mga babae, verse 42, ready, begin. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord hath come. But know this, that if the man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour seeing not the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over us. But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayed his coming, and shall give his mind his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Mga kalalakihan naman po. Verse 42. Ready, begin. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord hath come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Who then is the faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over all his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his fruits. But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayed his coming, and shall to keep his mind as fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sabay-sabay po tayo. Verse 42. Ready, begin. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord hath come. But
will be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as the King month, the Son of Man come. Who then is the faithful and wise servant, whose Lord will be the ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is the servant whose Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. But if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. And shall cut him asunder, and avoid him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. The good Lord bless the family of His holy word. Manatili po tayo nakatayo. Church, are you ready? Yes! Let's sing a heart song. Pagkitin natin ang ating team song. People, get ready!
Marito po tayo musip po. Thank you very much po. Na-bless pa kayo sa ating awitan? Amen. And for our welcoming remarks, tawagin natin ang ating Acts Pastor, si Pastor John D. Albaladiao. Patapakan po natin siya. Amen! Praise the Lord! Good job, worship team, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kayo naman ay hindi pa nabuhayan doon at talagang dapat maghanda sa pagdating ng Panginoon. Amen? At this is our 7th challenge hour. This is our last night sa camp na ito. At I hope sabi nga sa awitin, all or nothing na tayo sa Panginoon. No, dapat wala nang 10%, 50%, dapat lahat sa Diyos na. No, lahat natin ibigay sa Panginoon, lahat na sa Kanya dapat at hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik pa at magpaisip-isip pa, kundi dapat lahat sa Kanya. This is our last night and our last night of pangalawa sa huli. Tomorrow will be the last challenge hour. This will be the second to the last challenge hour. Reminder lang po, no? And nakita ko si Pastor Sam. Let's welcome Pastor Sam and his team. Palakpakan natin ang tinawagan po sa Acts 2024 MCBC Camp 2024. And reminder lang po, tomorrow 9:30 yung ating challenge hour. So, wala na po tayong mga Bible quiz, wala na tayong mga small group, natapos natin yan kanina lahat. So, kung hindi kayo umattend ng inyong small group, no, napakarami nating small group, ilang beses yun. Kung hindi po kayo nakattend, napakarami nasayang. No, napakarami na nasayang. So, I hope nakattend kayo ng mga small group nyo, naka-join kayo sa lahat ng mga activities natin. Last na yung game natin kanina, tomorrow is awarding na. And tomorrow po, 9:30 is the last challenge hour. So ngayon pa lamang, mamaya pa lamang, ay i-ready nyo na yung mga gamit nyo para tomorrow, 9:30, wala na po tayo doon. So dapat 9:30 at dito na tayo eh. So dapat 9:20, 9:25, nakaalis na tayo sa ating mga kwarto, nakipake na yung mga gamit natin, andyan na po lahat sa ating auditorium. Okay? So 9:30 mag-start po tayo ng ating last challenge hour tomorrow. So, okay ba yun? Amen. Reminder lang din po. All programs to be submitted after the last challenge hour tomorrow. So, mayroon pa tayo isusulat today at tomorrow after tomorrow lunch at tomorrow after challenge hour. Ibibigay niyo po sa inyong mga assistant leader. No, sa assistant leader ibibigay. So, Team Daniel, Team Azariah, Team Ananaya, and Team Mishael, sa inyong mga assistant leader ibibigay ay inyong programa. At lahat ng team ay mag-prepare ng isang praise offering para bukas sa ating last challenge hour. So, kayong apat na team, tayong apat na team, magpe-prepare po tayo grupo, hindi po individual. Grupo, as a group. No, as a group, this would be our last praise offering sa Panginoon dito sa camp na ito as a group. No, so tomorrow po, as a team, we're going to have a praise offering. So, apat na teams on. And mamaya po, sa paglilinis natin, tulong-tulong tayo. Sino ang assign sa CR? Tayo. Team Daniel ang assign sa CR. Sino ang assign sa grounds? Andiyan ba yan? Pakibasa naman para ma-announce na dito, hindi natin makakalimutan. Sino ang assign sa grounds? Red. Ano yung red? Ananaya. So, Ananaya, ngayong assign sa grounds. Sino ang assign sa auditorium? Green, Mishael. So, ang nanalo pala ngayong gabi ay Team
Ano ba? Sino ang assign sa ano? Blue. So, ang panalo ngayon ay Azariah. No, kasi blue team yung ano, blue team yung sa kitchen natin. Sila yung nanalo sa pinakamasarap na paglilinis yung kitchen pag last night eh. So, kasi daming ginagawa. So, blue team. Reminder lang po lahat tayo, pag maghugas, bawal sa loob ng CR. Sa kitchen lang, doon lang sa may method, doon sa baba, sa kitchen. Pero tanggal na yung mga mumo, tanggal na yung mga laman ng plato. So, plato itself lang hugasan para hindi siya nagbabara. And ang ating, may announcements pa ba kayo? Wala na. Ang ating tema ngayong gabi na ito, ang ating costume ay ano? Coat of many colors. No? Kagabi, ang ating costume ay Land of AI. So, top 3. Top 3 yung nanalo. So, top 3 po yung pinili natin. Ang top 3 ay si Rans, si Kuya Stephen, at si Pastor Seno. So, top 3. Sila ba yung top 3? Ngayon naman po, ang ating coat of many colors. So, tawagin ko na. Siyempre, tawagin ko na dito unang-una yung panalo nating team. Team Blue, Team Azariah. Dito na tayo para ipakita yung ating mga costume, ipakita yung inyong nagagwapuhan at nagagandahang coat of many colors. Team Blue, Team Azariah. No? At siyempre, this is our last night, last costume. Let's take our time to take picture. Huwag tayo magmadali. Hindi natin kailangan magmadali sa picture. Kailangan maganda tayo, gwapo. Gwapo kayo lahat, magaganda sa inyong mga picture. So, at syempre, ngayon gabi, pipili ko kayo ng isang lalaki. Isang lalaki at isang babae. Isang lalaki at isang babae. Dapat partner kasi formal na ito. So, partner po, pipili kayo sa grupo nyo ng top 2. No, isang babae, pinaka-the best nyo sa lalaki, pinaka-the best nyo sa babae. Move ba dito? Wala kayo sa gitna, guys. Move pa. Coat of many colors po tayo ngayon. And ayan po, nagagapuhan at nagagandahan. Be sure nakita kayo sa picture. Harap na. Wait lang, meron pang hapon. Pero last night ka natin to, yung mga Team Blue. Tama na po kayo dito, baka wala pa kayo. It's our last night. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walking. Waki naman daw, waki. Oh, closer tayo, isa pa. Pakita nyo naman masaya kayo. Okay, thank you. Next naman po, Team Daniel. Team Daniel. Tayo naman, yung team ko naman po. Team Daniel. So guys, Team Azariah, pili na kayo ng top 2 nyo. Isang lalaki at isang babae. So Team Daniel, tayo na po. Picture po tayo. Nakalimutan ko multi-video pala ako naman. Wala akong kinukuha picture. Team Daniel, pagdali naman tayo. Gili daw. Ready? 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Walking. 1, 2, 3. Okay, thank you. Next naman natin ay ang Team Hananaya. Mga taga-Hananaya, Team Red. Tayo naman po, kayo naman po yung magpipicture. Team Hananaya. Red Team. Let's go. Picture po tayo dito sa harap. Huwag na po natin sayangin. This is our last time na naka-costume. So, Team Daniel, pili na kayo ng top 2. Isang lalaki at isang babae. Sa inyo rin po, Team Azariah, isang lalaki at isang babae.
Nan. Wait lang, wait lang. Ayan, game. Wangi naman daw, wangi. Okay, thank you. Next naman natin ay Team Michelle. Last name, the Team Michelle, Team Green. Kayo naman po yung mag-take na picture. Punta na po tayo dito sa harap. Huwag natin sayangin na hindi tayo makipag-picture. Team Michelle, Team Green. Once again, so Team Hananaya, piliin top 2 nyo. Isang lalaki at isang babae. Okay? Isang lalaki at isang babae. Team Michelle, lahat po ng Team Michelle, dito tayo sa gitna. Para ano? Boys, taas kayo ng onte. Boys, taas kayo ng onte. Dito kayo. Ready? Pause na muna, pause. Ready na ba kayo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walking. Wangi naman, wangi. 1, 2, 3. Okay, thank you. And ayayahan na po natin dito sa harap yung mga top 2 ng Team Daniel, Team Hananaya, Team Azariah, and Team Israel. Top 2 nyo na isang lalaki at isang babae. No? Para ano, makita naman natin yun, no? Top 2. Top 1, dalawa yung representative, isang babae at isang lalaki. Isang babae at isang lalaki na representative. Ayan natin yung si Buntis, mga Team Daniel, meron na. Anong team kagay? Team Blue, Team Azariah, meron na. Team Hananaya. So, Team Michelle. Isang lalaki at isang babae. Pili na. Guys. Teka lang, kulang pa yan. Sino ba yung wala? Green? Wala pa yung green? Wait, wala pa po yung green. Nico. Wait lang. Green. Saan sa inyo? Ha? Sino ba? Ayun naman pala. Ayan, kompleto na. Tingin sa camera. Gitna ba yan? Move kayo. Move. Dali ka. Move ka unti. Ano ba? Isa pa. Ay, hindi naman pala green yan eh. Ba't siya nag-open? Ayan, tingin sa picture. Mga judge po, pili na po kayo ng inyong top 2. Isa sa lalaki at isa sa babae. Yan yung representative nila. One more. 1, 2. Ito ng suot ni Uncle parang hindi high blood Ayan, maraming salamat po. At I think that's all for our announcements. No? And I hope we are ready to worship God sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong mensahe ngayong gabi ito. Yung ating mensahero ay hindi na iba sa atin, syempre. Siya po ay head pastor ng FCBC Golden. Syempre ang ating overseer pastor, si Pastor, camp director, si Pastor Patrick Bernaluz. And before me here na magsalita si Pastor Pat, makarinig po tayong
papuring awit na magagaling din sa isang taga-golden kay Sister Alicia. Palakpakan po natin ang Diyos. There is no destiny that cannot be covered over and over. You're not the best. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear your whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. Praise God, let's all stand at peace. Let's study the Word of God. Itabi na natin lahat ng ating ibang ginagawa. I-focus natin ang ating attention sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano nyo kanina nung tayo nag-aawitan, kasi totoo lang, nausap ang banal ng Espiritu talaga. Napakaganda ng awitan natin kanina. Sa isip mo nga, pinag-invitation kanina yun. Malamang maraming sumuko. No? Kaya panatilihin niyo yung init ng pangungusap ng Diyos sa ating puso, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Ang ating pag-uusapan ngayon, am I ready to
to be the bride of Christ. Sapagkat mamaya may kasalang gaganapin. So, sabi ng Panginoon sa akin, pag-usapan din natin yung mangyayari na kasalan na involved tayong lahat sa kasalan ng bride of Christ, ng church, ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi sa Revelation chapter 19, verse 7, sabay-sabayan ko sa inyo kung nakikita nyo. Revelation 19:7. Ready, go. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon Diyos, sa aming Ama, maraming salamat po sa pagiging ito, sa buong kampo na ito, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin, pangungusap mo sa amin, Panginoon. Patuloy kang mangusap, patuloy mong basagin ang aming mga puso, na handang magpasama at sumunod sa iyo at handang ibigay ang buhay sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So, consider please. Ang end times timeline na at sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos at sa ilang araw na ating camp na pag-usapan natin, ito yung mga sunod-sunod na mangyayari. Una, mag-rapture. Rapture will take place yan sa small groups natin at ilang mga preachers na dito, pinag-usapan natin ng rapture. And then after the rapture, dito sa earth, ang mangyayari nagsisimula ang 7 years tribulation period. Lilitaw ang Antichrist at sa pag-uusap natin, mararamdaman ng sanlibutan ang wrath of God, ang buot ng Diyos. At hindi magandang panahon na nandito tayo. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay aakyat sa langit, ang unang mangyayari doon, ito ay diniscuss ni Pastor Des, ang judgment seat of Christ, kung saan titignan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ikaw ba'y karapat-dapat tumanggap ng crowns and rewards? And then after the judgment seat of Christ, mangyayari ang kasalan. Mangyayari ang tinatawag na marriage of the Lamb. And then after that, ang second coming of Jesus with the saints. Katulad ng kasalan na mangyayari mamaya sa langit, pag-aras ng rapture at ng judgment seat of Christ, mangyayari ang marriage of the Lamb. What is the marriage of the Lamb? Magkakaroon ng pinaka-ingranding kasalan sa history ng sanlibutan. Ikakasal ang bridegroom. Sino ang bridegroom? Ang Panginoong Jesus sa kanyang bride. Sino ang bride? Ang bride ay ang church. Basahin natin sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word of tayo. So, mga asawang lalaki, mahalin mo ang inyong asawang babae. Katulad ng si Kristo ay minahal ang church. So si Kristo, ang bridegroom, ang kanyang asawa ay ang church. And He gave Himself for it. Bakit niya binili ang buhay niya? Upang linisin, pabanalin, at maging karapat-dapat na asawa ng Panginoon Jesus ang church, ang bride of Christ. Verse 27, ready, go. He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. O ang tanong, sino ang church? Sino ang church na yan? Mount Zion Baptist Church ba? Marvelous Life Christian Church ba? Hindi po. Ang church ay hindi tumutukoy sa isang grupo ng reliyon. Ang church ay ang body of Christ. Ang lahat ng mananampalataya ni Jesus, magmula nang pumasok ang church age hanggang dumating ang rapture. Ibig sabihin, nakikinig ko ba lahat? Can you say amen? Ibig sabihin, kayong lahat na buhay ngayon, kung ikaw ay ligtas, mananampalataya ng Panginoon Jesus, ikaw, ang church, you are the bride of Christ. Ikaw ang ikakasal kay Jesus na bridegroom doon sa langit. After rapture, after the judgment seat of Christ, you will be in the marriage of the Lamb as the bride of Christ, ang bridegroom, ang Panginoon Jesus. Ang marriage of the Lamb ay mas madaling maintindihan kung ihahalin ko lang sa concept of marriage ng panahon ni Jesus.
Nung panahon ni Jesus, mga kapatid, merong three major parts of marriage sa kasalan. And that is also what is happening sa bride of Christ tayo at sa relationship natin sa bridegroom sa Panginoong Jesus. Una, number one, the major part of marriage noong panahon ng Panginoong Jesus. Pero actually ngayon sa ibang mga Eastern Asian countries siguro, sa Middle East countries, ito ay buhay na buhay pa rin. Pero sa Pilipinas, hindi masyado. Sa Pilipinas, magtalo na ang kasal na di ba? Secret marriage yan ang uso sa atin, no? Na hindi dapat, no? Pero ito naman ay hindi sinasabing gawin natin. Pero, hindi naman sinabi na ganito dapat lahat ng marriage, no? Pero ito ang kultura nila at dyan din hindi rin tulad ng Diyos ang relasyon ng bride of Christ, ng church, ikaw at sa Panginoong Jesus. Una, may signing of contract and paying of dowry. May signing of contract na pinirma ng kontrata yung lalaki at babae na sila na ay magiging mag-asawa, sila na ay magiging engaged. Ang term o ang word ng engage sa kanila ay betrothed. Yun ang term ng word. At pinirma sila ng kontrata na ikaw si lalaki ay betrothed or engaged na sa babae ito. Wala ka ng ibang dapat i-date, wala ka ng ibang dapat makarelasyon, at pag dumating ang petsa na inyong mapagkakasunduan ng kasal, dapat kayong ikasal sa isa't isa. So yan ang tinatawag na signing of contract and paying of dowry. Yung bridegroom and bride-to-be, yung bridegroom-to-be and bride-to-be, pati ang kanilang parents ay magpipirmahan ng kontrata. Pag betrothed na sila, dapat sila maging tapat sa isa't isa, hindi na pwede magkaroon ng iba. Pero, ang kontrata, ito importante, ay hindi pipirmahan. Hindi sila magiging betrothed at matutuloy ang kasalan kung hindi magbibigay ng dowry ang bridegroom o parents ng bridegroom. Kailangan magbigay ng dowry. At yung dowry, bayad na ibibigay ng lalaki sa pamilya ng babae na gusto niyang pakasalan. Gusto kitang pakasalan, ito bibigyan kita ng isang mansyon. Gusto kitang pakasalan, bibigay ko sa iyo ang 10 milyong piso. Gusto kitang pakasalan, ito ang 200 pesos na engagement fee. Wala namang masama doon mga kapatid. Pero sa kanya, siyempre, papunggahan ng dowry yan. Pagandahan ng dowry. No? At pag nakapagbigay niya ng dowry, siyempre, pipirma na. Pag yung dowry mo ay walang kasilbi, alam mo, baka hindi pipirma yung bride at hindi kayo magkasundo, hindi kayo makasal. No? So yan ang unang kultura ng marriages sa panahon ng Panginoon Jesus. Signing of contract and paying of dowry. Actually, that is the same that happened concerning the bride of Christ, tayo na church, and our relationship with God. Binayaran ng Diyos Ama, ng Panginoon Jesus, binayaran ng Panginoon Jesus ang dowry sa kanyang bride. Ano ang dowry na binayad ng Panginoon Jesus? Ang dowry ay ang buhay ng Panginoon Jesucristo. The dowry is the life of Christ. Binigay ng Panginoon Jesus ang buhay niya para sa kanyang bride. Ganoon kahalaga, ganoon ka importante, ganoon ka ibig-ibig ang bride ng Panginoon Jesus para sa kanya na willing siyang ibigay ang kanyang buhay. Ito ang bayad ko upang ikaw ay mapasa akin ang aking buhay. Jesus gave His life for you and for me. Sabi ko sa Ephesians 5:25, para tayo ay maging malinis, without spot, walang dumi, at karapat-dapat na ikasal sa Panginoong Jesus. God gave His Son, Jesus gave His life, that is God's dowry for us. Kung kayo sumampalataya kay Jesus, ikaw ay nabayaran ng dugo ni Jesus. Yan ang dowry. Ikaw ay nilinis, pinabanal, at karapat-dapat ng bride of Christ pagdating ng marriage of the Lamb. Kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Kami mga mananampalataya, magkakaroon kami ng pagdiriwang. Ang maraming kasalan sa langit. Ikaw maiiwan ka dito sa mundo, sa puot ng Diyos at tribulation period. Kaya kung hindi ka pa sigurado, kapatid, huwag mo sayangin ang kamay ito. Ilang araw na tayo nandito, hindi
mo pa alam ang patutunguhan mo. Hindi mo pa alam ang kinabukasan mo, huwag mo sayangin. Nais ng Diyos na maging bahagi ka ng ingranding kasalan yan. No? Kung mauuna ka ng mamatay, bago ang rapture, ikaw ay magiging sisipyan at paparusahan. Huwag mo sayangin ang iyong buhay. Purihin ng Diyos, handa siya magbigay ng pinakadakilang dowry, ang pagdurusa ng Panginoon Jesus. Ang pagbuhat ng lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang magsuot ng korona ng tinik, ang dating buhay natin lahat. Tayo, mga kapatid, ikaw, ano ang handa mong ibigay para sa Panginoon? Ano ang handa mong ibigay para sa Diyos? Ang Panginoon Jesus, ang Diyos, He gave His all. He gave His life for us. Ikaw, what are you willing to give for God? Anong handa mong ibigay para sa Kanya pagbalik? Are you willing to give your time? Are you willing to give your strength? Are you willing to give your talent? Are you willing to give your life to serve the Lord? God deserves it. Deserve ng Diyos ang buhay mo. Deserve ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya. Sapagkat ikaw ay binigyan niya ng pagpapala at biyaya na hindi mapapagtayan kahit ano pa man. He gave His life for you. So ang una na binigay ng Diyos, ang unang part of a marriage in the time of Christ is the signing of contract and paying of dowry. And that's what God has done. Kaya kayong mga mananampalataya, dahil sa binigay ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay, ikaw ay nalinis na, wala nang bagit ng kasalanan, pwede ka nang maging bride of Christ. Pangalawa, the second part of a marriage in the time of Christ is the betrothal period. So, binayaran na yung dowry, nagpirmahan ng kontrata. So, mula ngayon ay ang lalaki at ang babae ito ay sila na ay betrothed or sa ating lingwahe, sila na engaged. And siguro sila na ay mag-set na din after 3 months, 4 months, 5 months, ikakasal na kayo. So, bawal na kayo mag-entertain ng iba. Bawal na kayo makipag-date sa iba. So, yan tinatawag na betrothal period. Usually, a few months, magmula na ma-betroth ang lalaki at babae sa isa't isa. Yan ang tinatawag na waiting period hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Sa panahon ito, isa lang ang inaasahan sa lalaki at babae na betroth. Ano yun? Ang maging tapat sila sa isa't isa at hindi mag-entertain ng iba dahil sila ay para sa isa't isa na dahil nagpirmahan ng kontrata. Sa customs ng panahon ni Jesus Christ, sa kanilang kultura, walang dating katulad natin ngayon. Walang boyfriend, girlfriend. Betrothal agad ang unang hakbang ng relasyon ng babae at lalaki hanggang sa kasal sila. Kaya pag betroth ka na, dapat faithful ka na. Wala ka ng ibang i-entertain. Nung si Mary ay pinagbuntis niya as a virgin ang Panginoon Jesus, siya ay nasa betrothal period kay Joseph ng panahon yun. Kaya yun ang isa sa kinatatakutan niya, ikakasal niya siya kay Joseph, pero bigla siya nabuntis. Anong iisipin ng iba? Naging unfaithful siya, ipe-persecute siya. Pero dumating ang anghel, pinaliwanag ng angel kay Joseph na si Jesus na ay pinagbubuntis ni Mary si Jesus Christ. At ang Holy Spirit ang naglagay ng baby sa tiyan ni Mary at hindi siya naging unfaithful. Ang point natin, faithfulness, loyalty, ang responsibility ng betrothed male and female sa isa't isa. O listen, gising pa ba lahat, mga kapatid? Sino gising? Say amen. Pag nakita mo na kami na tulog na, sikuhin mo ng konti. Pakinggan niyo ako. Tayo ngayon ay nasa betrothal period. Tayo ay nasa waiting period. Nasa betrothal period tayo. Hindi lang tayo nasa dispensation of the church, nasa church age, nasa age of grace, kundi tayo mga mananampalataya, tayong body of Christ, tayo the bride of Christ, ay nasa betrothal period din. We are waiting for our bridegroom na kunin tayo sa rapture. We are waiting for the marriage of the Lamb. Are you ready to be the bride of Christ? What is the responsibility sa betrothal period? Faithfulness. Sabihin niyo nga po, faithfulness. Sabihin niyo mas malakas, faithfulness. Sabihin natin, loyalty. Yan ang tanging responsibilidad sa betrothal period. Yung lalaki, yung babae, nung nagpirmahan na sila, pagkatapos ng ilang buwan sila kakasal, dapat sila ay tapat na sa isa't isa. Ngayon tayo ay nakabetroth na sa Panginoon Jesus. Ikaw ay bride of Christ na. Inaasahan ng Diyos na maging tapat ka sa Kanya.
Inaasahan ng Diyos na maging loyal ka sa Kanya at wala ka ng ibang mamahalin, wala ka ng ibang sasambahin, wala ka ng ibang paglilingkuran, kundi ang Panginoon, ang Diyos at wala ng iba. Are you faithful? Are you faithful sa Panginoon or are you committing spiritual adultery? Nakabetrothed ka na kay Jesus, engaged ka na kay Jesus, pero mahal mo pa rin ang kasalanan mo kaysa kay Jesus. Nakabetrothed ka na kay Jesus, pero mas mahal ka sa iyong kumita ng pera kaysa sumamba sa Diyos. Nakabetrothed ka na kay Jesus, pero mas napipili ka ng effort sa makamundong gawain. Sa gawain ng Panginoon, tamad na, wala kang effort. You are committing spiritual adultery. Hindi mo pinapakita na, Jesus, sa'yo lang ako. Tapat, ikaw ang pinakamahal ko, ikaw ang uunahin ko. Kasi ako'y bride mo. Ako'y para sa'yo lang ako, walang iba. Nakabetrothed ka na sa Panginoon Jesus, sa luho mo, libo-libo kang gumasos, pero hindi ka nanghihinayang. Pero sa gawain ng Diyos, nanghihinayang ka magbigay. Nakabetrothed ka kay Jesus, pero wala kang interest sa salita ng Diyos. Sa chismis, sa social media, tutok na tutok ka. You are not doing your responsibility. Ano ang responsibility mo? You are a bride of Christ. Ang responsibility mo ay maging faithful, maging loyal sa bridegroom sa Panginoong Jesus. Walang iba. Are you doing your responsibility? Are you being faithful and loyal bride of Christ? Pangatlo, the third major part of marriage in the time of Christ is the wedding feast. So, nung natapos na ang betrothal period, dumating na ang bride, siyempre nagkaroon ng kasalan. At pinaka-exciting, pinaka-masaya, at pinaghahandaan nila ang parte ng kasal, yung feast, yung reception, yung celebration, ang wedding celebration ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi katulad natin mga Pilipino, pag kayo kinasal, di ba, meron tayong reception. At yung mga reception nga natin yan, pantok na eh, di ba? Kasayawan sila, mga TikTok na yun na eh, no? At mga 2 oras, 3 oras, alam ng wedding celebration ng mga Hudyo, hindi lang isang araw, hindi lang 3 hours, ang wedding celebration nila, maraming araw, minsan 1 linggo, 2 linggo. Talagang nag-iiwang sila, masaya. Nung si Jesus Christ ay yung ginawa niya yung kanyang unang miracle, He made water into wine. Yun ay isang marriage celebration, yung wedding at Cana, mga kapatid. No, talagang they were celebrating, talagang maraming araw, sobrang saya nila. Sabi ng Revelation 19 verse number 9. So the third part of weddings of the marriage in the time of Christ is the wedding feast. Revelation 19:9. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. In the same way, mga kapatid, na ang marriage ng Hudyo ay meron silang marriage celebration na sobrang saya, sobrang pagdiriwang. Ganun din ang mangyayari sa atin when we are married to the Lord Jesus Christ, the marriage of the Lamb. Merong marriage supper of the Lamb. Merong celebration. Merong pagdiriwang dahil ang bride of Christ ay kinasal na kay Jesus Christ. And that will happen in heaven. It will be the grandest celebration of all. We will be celebrating, enjoying, praising God. At gaano katagal tayo magdiriwang? Hindi lang 3 oras, hindi lang 1 araw, hindi lang 1 linggo. Listen guys, kapag kayo na bride of Christ, kinasal sa Panginoon Jesus, sa langit, sa marriage of the Lamb, tayo ay magdiriwang kasama ng Diyos for eternity. Walang hanggan ang pagdiriwang. Walang hanggan ang kasigahan kasama ng Panginoon. Mismo, alam niyo mga kapatid, mismo ang Panginoon Jesus, siya ay sobrang excited din sa marriage supper of the Lamb. Sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 26, ito ay pagkatapos niyang last supper. Matthew 6 verse 29. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit. Hindi na ako iinom itong fruit of the vine, itong grapes. Until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
Hindi na ako iniinom ito hanggang sa araw ng pagdiriwang. Kasama ko kayo sa Father's kingdom. Hinihintay ni Jesus Christ ang marriage supper of the Lamb. Ang marriage celebration, excited siya dito. We will have a glorious celebration with our Lord and Savior Jesus Christ. Darating ang araw at malapit na tayo ay magkakaroon ng pagdiriwang. Nagtatagal ng walang hanggan. Darating ang araw, aalisin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Aalisin ng Diyos ang sakit at karamdaman na nagpapahirap sa iyo. Aalisin ng Diyos ang kamatayan. Bibigyan tayo ng katawang maluwalhati. Mamanahin natin ang kaharian ng ating Ama. Ikakasal tayo sa Panginoon Jesus at magdiriwang tayo habang panahon sa presensya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Dahil dyan, una, maging masaya ka ngayon kahit may pagsubok ka. James chapter 1 verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Maging masaya ka kahit may pagsubok ka. Bakit ka magiging masaya? Dahil una, nagbibigay ng katatagan at paglalo ang pagsubok, pagkaka. Bakit ka magiging masaya? Kasi hindi magtatagal ang pagsubok na yan. Hindi magtatagal at tayo ay magdiriwang kasama ng Diyos sa walang hanggan. Pangalawa, huwag kang tumalikod kahit na ikaw ay iniusik. Isang honor ang ma-persecute dahil sa faith and love mo sa Diyos. Dahil pinangyan mo ang masasamang alok ng mga friends mo, dahil share mo ang Panginoong Jesus, dahil sa pagiging Kristiyano mo. Isang karangalan na ikaw ay ma-persecute. Huwag kang mapanghinaan na loob, huwag kang tumalikod, huwag kang manalo. Ang pag-uusik na kahit ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, worth it. Walang-wala kumpara sa glory, sa walang hanggan, ang pagdiriwang na mararanasan mo kasama ang Diyos, kumpara sa maliit at konting persecution na mararanasan mo ngayon. Kahit ibigay mo pa ang buhay mo. Kaya kung may nagpa-persecute sa iyo sa iyong pagiging mananampalataya, sabi ng 1 Corinthians 15:58, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain. Lagi kang nasa gawain ng Diyos, kahit anong pagsubok, sino man mag-persecute sa iyo, kasi ang pagtitiis mo para sa Diyos, hindi walang kwenta yan. Darating ang isang araw, you will celebrate with the Lord forever. You will celebrate with the Lord forever. And because of that, number 3, ibigay mo ang buong pusong pagtatapat at paglilingkod sa Diyos. Yung dowry na binayad ni Jesus para po tayo ay makasa Kanya upang bayaran ang lahat ng kasalanan natin ay ang Kanyang buong buhay. Binigay niya lahat. Alam naman natin ang nangyari nang binigay ni Jesus Christ ang buhay niya. And because of that, nararapat lang na buong buhay din natin ang ating ibigay sa Diyos. Hindi ibig sabihin na magpapastor tayo lahat. Kung ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo, ibigay mo. Hinihingi ng Diyos ang iyong lakas, ang iyong utak, ang iyong panahon, ang iyong kayamanan, ang iyong desires, ang iyong ambitions, dapat handang ibigay sa Kanya because God deserves that. Si Abraham, pagkatapos niyang ipanalangin sa Diyos, Lord, bigyan mo naman kami ng anak. Kinausap siya ng Diyos, Abraham, I will make you a father of many nations. So sa loob ng ilang dekada, naghintay si Abraham. And after, siguro mo daw nakakamali, around 30 years, naghintay si Abraham, baka lagpas pa nga, nagka-baby siya, nung siya 100 years old na si Isaac. So sobrang mahal ni Abraham si Isaac, talagang, Lord, thank you, nagka-baby rin ako sa wakas. Mahal na mahal ni si Isaac, bawal dapuan ng damo, talagang inaalagaan ng sobra. Pero isang araw, inausap ng Diyos si Abraham, ibalik mo sa akin si Isaac. I-sacrifice mo sa akin ang iyong anak. Isipin yung sakit nun. Anak niya na matagal na hinintay, pangarap niya at dumating, mahal na mahal niya, pero hinihingi ng Diyos na patayin niya at ialay niya sa Diyos. Pero si Abraham, alam niya na karapat dapat ang Diyos sa anumang hinihingi niya. At walang pagdadalawang isip, tumasa sa bundok, hinigang ang kanyang anak, papatayin at iaalay sa Diyos. Dahil ginawa ni Abraham? Dahil alam niya, deserve ng Diyos ang anumang hinihingi niya mula sa Kanya. Inalay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo at para sa akin.
Meron tayong siguradong walang hanggang pagdiriwang kasama ng Diyos. Ibigay mo ang iyong buong puso, pagtatapat at paglilingkod sa Diyos. He deserves it. He deserves it. So that is the marriage of the Lamb. Are you excited for the marriage? Amen? Are you excited for the marriage supper celebration with the Lord? Can you say amen? Let's all stand. Let's come to the Lord in prayer. Tumayo tayo. Panginoong Diyos, pamusot ka po patuloy sa aming mga puso. Salamat na napakabuti mo, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Habang nakapikit ang bawat isa sa kayo po, awit tayo ng awit panyaya. Hindi ko alam mga kapatid kung ano pang musundan sa inyo. But I believe God is speaking to our hearts. And as we sing this song of invitation, let's come here in front and let's pray, let's surrender our lives to the Lord. Let's commit ourselves to God. And let's just talk to the Lord. Kung kinakausap kayo ng Diyos na maglingkod, bigay ang buhay, una, isipin mo, deserve ng Diyos yan dahil siyang unang nagbigay ng buhay niya para sa iyo. Pangalawa, worth it. Worth it. Hindi makukumpara ng biyaya na nag-aabang sa iyo. Kung anumang sacrifice, paghihirap na madadanas mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag ka magdalawang isip. Give it all to the Lord. As we sing this song of invitation, let's come to the Lord. So tender, Jesus is calling, calling for you and for me. See all the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is coming? Pleading for you and for me. Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you only? Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come. Habang nangangalangin ang bawat isa, meron ba sa atin dito na hindi mo pa sigurado kung ikaw ay ligtas, sakaling mamatay ka ngayon, bukas sa isang araw, wala kang kasiguraduhan na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kung sakaling mag-rapture na ngayon, o dumating ang Panginoon Jesus, hindi mo alam kung mapapasama ka. Huwag mong hayaan matapos ang camp na ito na hindi ka pa rin sigurado.
siguraduhin mo na kasi anumang oras pwedeng mangyari ang kamatayan o pwedeng mangyari ang pagbabalik ng Panginoon, ang rapture ng kanyang tawag. Siguraduhin mo na ngayon. Meron ba dito sa atin? Habang nakapikit lahat, yung kayo mga Maria, wala nakakakita sa iyo. Ako, taas mo iyong and raise your hand. I want to pray for you. Meron ba sa atin? Amen. Meron. Praise God. Praise the Lord. Meron pa ho ba? Huwag kang nahiya, natakot dahil anong oras pwede mangyari ang kamatay. Dahil sa kanya yan, lalagay sa pangalimang kaluluwa mo. Meron pa ho ba? Meron pa sa atin dito na nais mong bigay ang iyong buhay sa Diyos. Pagpagamit sa Panginoon, sumuko sa pagpapaskot. Yan ang tanong natin. Ito ay kinakausap ng Diyos. Isok mong buhay mo to be a pastor. We want to pray for you, Papa. Praise the Lord. Meron tayo dito. Kaliwa. Meron pa ba? Anyone here who God is speaking to your hearts, you want to surrender your life to the Lord. Gusto mo i-surrender ang buhay, ang lakas mo, mapagamit sa Diyos. Dahil hindi ka pa naglilingkod sa Diyos. Kahit sa anumang paraan, hindi ka naglilingkod sa Kanya. Pero ngayon, gusto mong mabago yan, gusto mo na maglingkod sa Panginoon. Meron sa atin, as mo iyong kamay, I want to pray for you. Wala kang ministry, umaatid ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, kundi tinatanggap mo lang ang biyaya ng Diyos. Pero nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon, na ikaw naman ay magbalik sa Kanya ng paglilingkod, ng iyong lakas, ng iyong talento. Serve the Lord. Anyone here? And we want to pray for you, and we want to help you kung saan ka pwede makapaglingkod sa Diyos sa iyong church. Nagpuwala sa atin dito. Meron sa atin dito, you are struggling with a sin or sins. At hirap na hirap kang isuko, pero gusto mong mapagtagumpayan ito, isuko na sa Diyos. Meron sa atin, please raise your hand. We want to pray for you and help you. Yun, meron ito sa akin kanya. Sige, keep your hands raised. We need male counselor. Yung nagtaas ng kamay, is, ma'am, dahil we're out of counselors, may kinakausap na lahat, mamaya kakausapin ka, pagkatapos nung kinakausap dito. Okay? Pagtaas ka ng kamay ulit yung nagtaas ng kamay ngayon lang, we want to surrender, and pray for a saving God. 1, 2. We need a lady counselor dito sa kaliwa. Lady counselor. Meron pa ba? Let's come to God in prayer. Panginoon Diyos, aming Ama. We love you, Lord. We thank you. Forgive us of our sins in our hearts and our minds, Panginoon. And continue to put fire in our hearts sa aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. And God, I pray na sagutin mong prayers ng mga kapatid ko, whatever their
they have whatever reason by prayer plan, Panginoon. At sa loob sa panalangin, patuloy mo kami sa para sa amin, Panginoon. We love you, Lord. We thank you for everything. We give you the glory and all of the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Anyone pastor who put themselves available? Alaksan mo na yung video mo sa prayer. Ngayon po, magsusayo po tayong lahat. Ulitin natin ang ating last song. And na-bless po kayo sa ating napakinggan. Amen po ba? Amen. So, tuloy po tayo. And for our last song, ulitin po natin yung goodness of God. The Lord's now. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. I love you, boys. You are ready to find. You are good like and I know you was a father. And I know you was a prayer. I live in the goodness of God. See all the wonders now. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness, your goodness is running after, it's running after me. You navigate out of the river now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. But then I'd like to see your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. See, all my life you have been faithful.
thoughts.